Ladies and gentlemen, this is ring announcer Lupe Contreras, and after going the distance, we go to the scorecards, and the judges have given us a unanimous decision. You must like and subscribe to Suntok Pilipinas, otherwise, you're the loser. Mga kababayan, kamusta? Welcome po sa Suntok Pilipinas. Bago po ang bakbakang Mark Magsayo vs Gary Russell Jr., tara at silipin natin ang mga brutal na laban ng Mark Magnifico Magsayo. Tara at sabay-sabay nating balikan. Introducing Mark Magnifico Magsayo. Itong bakbakan ni Mark Magsayo at ni Armenta Cruz alias Suarez ay isa sa mga pinaka-impresibong laban ni Mark Magnifico Magsayo. Ito'y ginanap noong October 17, 2015 sa Stab Hub Center, Carson, California. Ito'y para naman sa IBF Youth Featherweight title. Nagbigay ng impresibong laban si Mark Magnifico Magsayo dahil nga itong katunggali ni Mark Magsayo ay isang undefeated fighter. At bago ang laban, nag-promise si Yardley Suarez na pababagsakin ang ating kababayan at nagbigay pa nga siya ng round kung kailan niya pababagsakin si Mark Magsayo. Sa kasamaang palad, sino ba naman ang hindi makakaalala ang bakbakang Chris Avalos vs Mark Magsayo na ginanap noong April 23, 2016 dito sa Cebu City Sports Complex para sa WBO International Featherweight title. Sila ay undercard noon ni Nonito Donaire laban dito kay Zolt Bedak para sa WBO Featherweight Championship. Sa labang ito, si Mark Magsayo ay isang 20 years old lamang na may kartadang 14 wins, walang talo at 11 dito ay knockout. At si Chris Avalos naman nung time na yun ay 26 wins, 5 losses at mayroong 19 knockouts. Isang dramatic fight nga na may ituturing itong laban na to. Bumagsak si Mark Magnifico Magsayo sa round number 3. Tinamaan si Magsayo ng isang short left hook dito sa baba. Pero patuloy na tumayo ang ating kababayan na si Magsayo kahit na ang kanyang binti ay nanginginig. Hanggang sa round 4, tinatamaan si Mark Magsayo ng mga big shots dito sa heavy-handed American. Ngunit nung round number 5, bumalik ang mga binti ni Magsayo. Kasama na rin ang kanyang power. Ang mga left hook ni Mark Magsayo ay tumatama na naman para magimbal si Chris Avalos ulit. At sa round number 6, tuluyan na nga pong hininto ng corner ni Chris Avalos ang laban para makaiwas sa mas malaking damage na matatamo nito kung hindi pa ihihinto ang laban. At ang bakbakan nila ni Pablo Cruz na ginanap dito sa Mohegan Sun Casino sa ang pagkakapanalo ni Mark Magsayo laban kay Julio Cea. At ito ay hugas. Umani ng 42.4% ng mga boto sa Twitter at YouTube polls para tanghaling Knockout of the Year 2021 ng PBC or Premier Boxing Champions. Isang brutal knockout nga po sa round number 10 ang binigay ni Mark Magnifico Magsayo dito kay Julio. Iba na ang buong Pinoy boxing fans sa buong mundo sa pag-cut down sa scorecard si Mark Magnifico Magsayo at lamang na nga po si Julio Cea. Pero bigla na lang bumulusok si Mark Magnifico Magsayo sa round number ang bakbakang Julio Cea versus Mark Magsayo dahil nagbigay ito ng roller coaster ride sa mga emosyon ng mga nanonood sa T-Mobile Arena at kundi sa buong mundo. Ito na ang pangalawang knockout ni Mark Magsayo sa 2021 at kinongratulate nga ni Coach Freddy Roach si Mark Magsayo. Nag-post si Freddy Roach sa kanyang Instagram account na tuwang-tuwa kinongratulate si Mark Magsayo para sa kanyang PBC's 2021 Knockout of the Year. At mga kababayan, ating ipagdasal ang panalo ni Mark Magsayo laban kay Gary Russell Jr. Alam naman ng buong boxing fans, lalo ng mga Filipino fight fans, na hindi magiging madali itong laban na to para kay Mark Magnifico Magsayo. Isang malupit na fighter itong si Gary Russell Jr. Pero ang 2 taon ay ang hindi pagkakalaban sa loob ng ring ay isang susi para kay Mark Magnifico Magsayo na manalo. At mga kababayan, si Mark Magnifico Magsayo na nga ba ang susunod na boxing superstar ng Pilipinas? I-comment nyo lang po sa baba at ating pag-usapan. Salamat po.